Ikalawang Samuel Kapitulo 11, si David at si Bathsheba. Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Sina Joab, ang mga opisyal niya, at ang lahat ng sundalo ng Israel ang pinapunta niya. Tinalo ni Joab ang mga Amonita at sinakop ang Raba. Isang hapon, bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubungan ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Nagutos si David na alamin kung sino ang babaeng iyon. Napag-alaman niyang ang babae ay si Bathsheba na anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Heteo. Ipinasundo ni David si Bathsheba at nang dumating ito, sinipungan siya ni David. Katatapos pa lang noon ni Bathsheba ng seremonya ng paglilinis dahil sa buwanan niyang dalaw. Pagkatapos nilang magsiping, umuwi siya. Nabuntis siya, at ipinaalam niya ito kay David. Nagpadala si David ng mensahe kay Joab na papuntahin sa kanya si Uriah na Heteo. Kaya pinapunta ni Joab si Uriah kay David. Pagdating ni Uriah, tinanong siya ni David kung ano na ang kalagayan ni Joab at ng mga sundalo sa kanilang pakikipaglaban. Pagkatapos, sinabi ni David sa kanya, umuwi ka muna at magpahinga. Kaya umalis si Uriah sa palasyo, at pinadalhan siya ni David ng mga regalo sa bahay niya. Pero hindi umuwi si Uriah sa kanila kundi roon siya natulog sa pintuan ng palasyo kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Nang malaman ni David na hindi umuwi si Uriah, ipinatawag niya ito, at tinanong, bakit hindi ka umuwi? Matagal kang nawala sa inyo. Sinabi ni Uriah, ang kahon ng kasunduan ng Diyos at ang mga sundalo ng Israel at Juda ay naroon po sa mga kampo sa kapatagan, at nandoon din ang pinuno naming si Joab at ang mga opisyal niya. Maaatim ko po bang umuwi sa amin para kumain, uminom at sumiping sa asawa ko? Isinusumpa ko na hinding-hindi ko ito gagawin. Sinabi sa kanya ni David, manatili ka pa rito ng isang gabi, at bukas pababalay ka na kita sa kampo. Kaya nanatili pa si Uriah sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan siya ni David na kumain at uminom kasama niya. At nilasing siya ni David. Pero nang gabing iyon, hindi pa rin umuwi si Uriah kundi roon ulit siya natulog kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Kinaumagahan, sumulat si David kay Joab at ipinadala niya ito kay Uriah. Ito ang isinulat niya, ilagay mo si Uriah sa unahan ng labanan, kung saan matindi ang labanan. Pagkatapos, umatras kayo upang siya ay matamaan at mamatay. Kaya habang pinaliligiran nila ang Raba, inilagay ni Joab si Uriah sa lugar kung saan alam niyang malalakas ang mga kalaban. Sinalakay ng mga kalaban sina Joab at napatay si Uriah na Heteo kasama ng iba pang mga sundalo ni David. Nagpadala si Joab ng balita kay David tungkol sa lahat ng nangyari sa labanan. Sinabi niya sa mensahero, pagkatapos mong sabihin sa hari ang nangyari sa labanan, maaaring magalit siya at tanungin ka, bakit masyado kayong lumapit sa lungsod habang nakikipaglaban? Hindi nyo ba naiisip na maaari nila kayong mapana mula sa pader? Hindi ba ninyo naaalala kung paano namatay si Abimelech na anak ni Jerubbaal sa Tebez? Hindi ba tinulugan siya ng isang babae ng gilingang bato mula sa itaas ng pader, at namatay siya? Bakit lumapit kayo sa pader? Kung magtatanong siya ng ganito, sabihin mo sa kanya, namatay din po ang lingkod ninyong si Uriah na Heteo. Lumakad ang mensahero, at pagdating niya kay David sinabi niya rito ang lahat ng ipinapasabi ni Joab. Sinabi niya kay David, sinalakay po kami ng mga kalaban sa kapatagan, pero hinabol po namin sila pabalik sa pintuan ng lungsod nila. Pagkatapos, panyana po kami ng mga mamamana na nandoon sa pader at napatay po ang ilan sa mga sundalo niyo pati na ang lingkod ninyong si Uriah na Heteo. Sinabi ni David, sa mensahero, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari, dahil hindi natin masasabi kung sino ang mamamatay sa labanan. Sabihin mo sa kanya na lakasan niya ang loob niya, at pagbutihin pa niya ang pagsalakay sa lungsod hanggang sa may bagsak ito. Nang malaman ni Bathsheba na napatay ang asawa niyang si Uriah, nagluksa siya. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinasundo siya ni David at dinala sa palasyo. Naging asawa siya ni David at hindi nagtagal, nanganak siya ng isang lalaki. Pero ang ginawa ni David ay masama sa paningin ng Panginoon. Ikalawang Samuel Kapitulo 12, sinaway ni Nathan si David. Ngayon, isinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David.
Pagdating niya kay David, sinabi niya, may 2 taong nakatira sa isang bayan. Ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay maraming tupa at baka, pero ang mahirap ay isa lang ang tupa na binili pa niya. Inalagaan niya ito at lamaking kasabay ng mga anak niya. Pinapakain niya ito ng pagkain niya, at pinapainom sa baso niya, at kinakarga-karga pa niya ito. Itinuturing niya itong parang anak niyang babae. Minsan, may dumating na bisita sa bahay ng mayaman, pero ayaw niyang katayin ang baka o tupa niya para ipakain sa bisita niya. Kaya kinuha niya ang tupa ng mahirap at ito ang inihanda niya para sa bisita niya. Labis na nagalit si David sa mayaman at sinabi niya kay Nathan, isinusumpa ko sa Panginoon na buhay, na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat niyang bayaran ng hanggang 4 na beses ang halaga ng isang tupang kanyang kinuha dahil wala siyang awa. Pagkatapos, sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang taong iyon. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinili kitang hari ng Israel at iniligtas kita kay Saul. Ibinigay ko sa iyo ang kaharian at mga asawa niya. Ginawa kitang hari ng buong Israel at Juda. At kung kulang pa ito, bibigyan pa sana kita ng mas marami pa riyan. Pero bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko, at ginawa mo ang masamang bagay na ito sa paningin ko? Ipinapatay mo pa si Uriah na Heteo sa labanan, ipinapatay mo siya sa mga Amonita, at kinuha mo ang asawa niya. Kaya dahil sa ginawa mo, mula ngayon, palagi nang magkakaroon ng labanan at patayan sa pamilya mo, dahil sinuwi mo ako at kinuha ang asawa ni Uriah upang maging iyong asawa. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon, may isang miyembro ng sambahayan mo ang maghihimagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong iyon na hindi iba sa iyo at sisiping siya sa kanila na kitang-kita ng mga tao. Ginawa mo ito ng lihim pero ang gagawin ko'y makikita ng hayagan ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ng mga kalaban ng Panginoon na lapastanganan siya kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Nang makauwi na si Nathan, ipinahintulot ng Panginoon na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba. Nakiusap si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya, at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. Pinuntahan siya ng mga tagapamahala ng kanyang sambahayan para pabangunan, pero ayaw niya, at ayaw din niyang kumain kasama nila. Nang 7 araw, namatay ang bata. Natakot ang mga lingkod ni David na sabihin sa kanya na patay na ang bata. Sinabi nila, paano natin sasabihin sa kanya na patay na ang bata? Hindi nga niya pinapansin ang pagdamay natin sa kanya noong buhay pa ang bata, paano pa kaya ngayong patay na ito? Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Napansin ni David na nagbubulungan ang mga alipin niya, kaya pakiramdam niya, patay na ang bata. Nagtanong siya, patay na ba ang bata? Sumagot sila, patay na po siya. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo, nagpahid ng mabangong langis at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos, umuwi siya, nagpahain, at kumain. Sinabi ng mga lingkod niya, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-aayuno po kayo at umiiyak, pero ngayong patay na ang bata, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, oo, nag-ayuno ako at umiyak noong buhay pa ang bata dahil iniisip ko na baka kawan ako ng Panginoon at hindi niya payagang mamatay ang bata. Pero ngayong patay na ang bata, bakit pa ako mag-aayuno? Mabubuhay ko pa ba siya? Darating ang panahon na makakapunta ako sa kinaroroonan niya, pero hindi na siya makakabalik sa akin. Dinamayan ni David ang asawa niyang si Bathsheba, at nagsiping sila. Nabuntis si Bathsheba at nanganak ng isang lalaki, at pinangalanan nila siyang Solomon. Minahal ng Panginoon ang bata, at nagpadala siya ng mensahe kay Propeta Nathan na pang-alanang Jedidiah ang bata dahil mahal siya ng Panginoon. Sinakop ni David ang Raba. Sa kabilang dako, sumalakay sina Job sa Raba, ang kabisera ng Ammon, at malapit na nila itong masakop. Nagsugo si Job ng mga mensahero kay David para sabihin, sinalakay po namin ang Raba at nasakop na namin ang imbakan nila ng tubig. Ngayon, tipon ninyo po ang mga natitirang sundalo at tapusin na ninyo ang pagsakop sa lungsod para kayo ang maparangalan at hindi ako. Kaya tinipon ni David ang natitirang sundalo at sinalakay nila ang Raba, at nasakop nila ito.
Kinuha ni David sa ulo ng hari ng mga Amonita ang gintong korona at ipinutong ito sa kanyang ulo. Ang bigat ng korona ay 35 kilo at may mga mamahaling bato. Marami pang bagay ang nasamsam ni David sa lungsod na iyon. Ginawa niyang alipin ang mga naninirahan doon at sa pilitan silang pinagtrabaho gamit ang lagare, piku, at palakol, at pinagawa rin sila ng mga tisa. Ito ang ginawa ni David sa mga naninirahan sa lahat ng bayan ng mga Amonita. Pagkatapos, umuwi si David at ang lahat ng sundalo niya sa Jerusalem. Ikalawang Samuel Kapitulo 13, si Amnon at si Tamar. Ang anak ni David na si Absalom ay may magandang kapatid na ang pangalan ay Tamar. Ngayon, si Amnon, na isa rin sa mga anak ni David ay umiibig kay Tamar. Pero hindi niya magawa ang gusto niyang gawin kay Tamar dahil dalaga pa ito at lagi itong may bantay. Dahil dito, sumama ang loob niya hanggang sa magkasakit siya. May napakatusong kaibigan si Amnon na ang pangalan ay Jonadab. Anak siya ng kapatid ni David na si Shimea. Isang araw, nagtanong siya kay Amnon, "Anak ka ng hari, pero bakit araw-araw kitang nakikitang malungkot? Sabihin mo nga sa akin kung ano ang problema mo." Sinabi ni Amnon sa kanya, "Gusto ko si Tamar, ang kapatid ni Absalom na kapatid ko sa ama." Sinabi sa kanya ni Jonadab, "Humiga ka at magkunwaring may sakit. Kapag dinalaw ka ng iyong ama, sabihin mong payagan niya si Tamar na puntahan ka at pakainin. Sabihin mo sa kanyang gusto mong makita si Tamar na naghahanda ng pagkain mo at gusto mo rin na siya ang magpakain sa iyo." Kaya humiga nga si Amnon at nagkunwaring may sakit. Nang dalawin siya ni Haring David, sinabi niya, "Gusto ko pong pumunta rito ang kapatid kong si Tamar at gumawa ng tinapay sa tabi ko, at siya ang magpakain sa akin." Kaya nagpasabi si David kay Tamar na nasa palasyo, napuntahan niya ang kapatid niyang si Amnon at maghanda ng pagkain para rito. Pumunta si Tamar sa bahay ng kapatid niyang si Amnon at dinatnan niya itong nakahiga. Kumuha siya ng harina, minasa ito at niluto ang tinapay kung saan nakikita siya ni Amnon. Pagkaluto, kinuha niya ito para pakainin si Amnon, pero tumanggi ito. Sinabi ni Amnon, "Palabasin mo ang lahat ng tao rito." At lumabas ang lahat ng tao. Pagkatapos, sinabi ni Amnon kay Tamar, "Dalhin mo sa aking silid ang pagkain at subuan mo ako." Kaya dinala ni Tamar ang pagkain kay Amnon. Pero habang pinapakain niya si Amnon, niyakap siya nito at sinabing magsiping sila. Ngunit tumanggi si Tamar at sinabi, "Huwag mo akong piliting gawin ito. Magkapatid tayo, huwag mong gawin sa akin ang masamang bagay na ito. Hindi ito dapat mangyari sa Israel. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa mga tao. At ikaw, ituturing na pinakadakilang hanggal sa buong Israel. Pakiusap, kausapin mo ang hari tungkol dito, nasisiguro kong papayag siyang maging asawa mo ako." Pero hindi siya pinakinggan ni Amnon at dahil sa mas malakas siya kay Tamar na pagsamantalahan niya ito. Pagkatapos ng nangyari, kinasuklaman ni Amnon si Tamar, at ang pagkasuklam niya kay Tamar ay mas matindi pa sa pag-ibig na naramdaman niya rito noong una. Sinabi ni Amnon sa kanya, "Lumabas ka." Sumagot si Tamar, "Hindi ako lalabas. Mas malaking kasalanan ang ginagawa mong pagtatuboy sa akin ngayon kaysa sa ginawa mo sa akin." Pero hindi siya pinakinggan ni Amnon. Sa halip, ipinatawag niya ang personal niyang lingkod at inutusan, "Palabasin mo ang babaeng ito at isara mo ang pinto." Kaya pinalabas nga niya si Tamar at isinara ang pinto. Nakasuot noon ng maganda at mahabang damit si Tamar dahil iyon ang isinusuot ng mga dalagang anak ng hari ng panahong iyon. Pero dahil sa sinapit ni Tamar, pinunit niya ang maganda at mahaba niyang damit, at naglagay ng abo sa ulo niya. Pagkatapos, lumakad siyang umiiyak habang nakatikip ang kamay niya sa mukha niya. Nang makita siya ng kapatid niyang si Absalom, tinanong siya nito, "May masamang ginawa ba sa iyo si Amnon? Kung mayroon man ay, huwag mo na lang itong sabihin sa iba dahil kapatid mo siya sa ama. Huwag mo na lang masyadong isipin ang nangyari sa iyo." At doon na sa bahay ni Absalom nanirahan si Tamar, pero palagi siyang malungkot at nag-iisa. Nang malaman ni Haring David ang nangyari, galit na galit siya. At kahit walang binanggit si Absalom kay Amnon tungkol sa ginawa nito sa kapatid niya, kinasuklaman niya ito sa kahihiyang idinulot nito sa kapatid niyang si Tamar. Pinatay ni Absalom si Amnon. Pagkaraan ng 2 taon, nang pinapagupitan ni Absalom ang mga tupa niya sa Baal Hazor, malapit sa Ephraim, inimbita niya ang lahat ng anak ng hari na sumama para magdiwang doon.
Nagpunta siya kay Haring David at sinabi, "Nagpapagupit po ako ng mga tupa. Makakapunta po ba kayo at ang mga opisyal niyo sa okasyong ito?" Sumagot ang hari, "Hindi na lang anak, mahihirapan ka lang kung sasama kaming lahat." Pinilit siya ni Absalom pero hindi siya pumayag. Binasbasa na lang niya si Absalom. Sinabi ni Absalom, "Kung hindi po kayo pupunta, si Amnon na lang na kapatid ko ang payagan niyong pumunta." Nagtanong ang hari, "Bakit gusto mo siyang papuntahin doon?" Sa halip na sumagot, nagpumilit pa rin si Absalom, kaya ipinasama na lang ni David si Amnon, at ang iba pa niyang mga anak na lalaki. Sinabi ni Absalom sa mga tauhan niya, "Hintayin niyong malasing si Amnon, at pagsenyas ko, patayin niyo siya. Huwag kayong matakot, ako ang nag-uutos sa inyo. Lakasan niyo ang loob ninyo at huwag kayong magdalawang isip." Kaya pinatay ng mga tauhan ni Absalom si Amnon ayon sa utos niya. Sumakay agad ang ibang anak na lalaki ng hari sa kani-kanilang mola at nagsitakas. Habang pauwi na sila sa Jerusalem, may nakapagbalita kay David na pinagpapatay ni Absalom ang mga anak niyang lalaki at walang natira kahit isa. Tumayo si David at pinunit ang damit niya bilang pagluluksa, at dama pa siya sa lupa. Pinunit din ng mga lingkod niya na nakatayo roon ang kanilang damit gaya ng ginawa ni David. Pero sinabi ni Jonadab na anak ng kapatid ni David na si Shimea, "Mahal na hari, hindi po napatay ang lahat ng anak ninyo kundi si Amnon lang po." Matagal na pong plano ni Absalom na patayin si Amnon mula pa ng pagsamantalahan nito ang kapatid niyang si Tamar. "Huwag kayong maniwalang namatay ang lahat ng anak niyong lalaki. Si Amnon lang po ang pinatay." Samantala, tumakas si Absalom. Nang mga oras ding iyon, may nakita ang mga tagapagbantay sa pader ng Jerusalem na may isang grupong paparating mula sa gilid ng burol sa gawing kanluran. Pumunta ang isang tagapagbantay sa hari at sinabi, "May nakita po kaming mga tao sa daan ng Horonaim, sa gilid ng burol." Sinabi ni Jonadab sa hari, "Mahal na hari, tingnan niyo po. Nandyan po ang mga anak ninyong lalaki gaya ng sinabi ko." Pagkatapos niyang magsalita, dumating ang mga anak na lalaki ni David na umiiyak. Labis ding umiyak si David at ang lahat ng lingkod niya. Ipinagluksa ni David ang anak niyang si Amnon sa loob ng mahabang panahon. Nang tumakas si Absalom, pumunta siya kay Haring Talmai ng Geshur na anak ni Amihud. Doon siya nanirahan sa loob ng 3 taon. Nang lumipas na ang pangungulila ni Haring David kay Amnon, nang ulila naman siya kay Absalom. Ikalawang Samuel Kapitulo 14, Bumalik si Absalom sa Jerusalem. Alam ni Joab, anak ni Zeruiah, na nangungulila si Haring David kay Absalom. Kaya nagpatawag siya ng isang matalinong babae galing sa Tiko. Pagdating ng babae, sinabi ni Joab sa kanya, "Magkunwari kang nagluluksa. Magsuot ka ng damit na panluksa at huwag kang magpahid ng mabangong langis. Umarte kang gaya ng isang nagluluksa ng mahabang panahon. Pagkatapos, pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang sasabihin ko sa iyo." At sinabi ni Joab sa kanya ang dapat niyang sabihin sa hari. Pumunta ang babae sa hari at nagpatira pa siya bilang paggalang. Pagkatapos, sinabi ng babae, "Tulungan niyo po ako, mahal na hari." Tinanong siya ng hari, "Ano ba ang problema mo?" Sumagot siya, "Isa po akong byuda, at may 2 akong anak na lalaki. Isang araw, nag-away po silang dalawa sa bukid, at dahil walang umawat sa kanila, napatay ang isa. Pinuntahan ako ng lahat ng kamag-anak ko at sinabi, ibigay mo sa amin ang anak mo, at papatayin namin siya dahil pinatay niya ang kapatid niya. Hindi siya nararapat magmana ng mga ari-arian ng kanyang ama. Kung gagawin nila ito, mawawala pa ang isa kong anak na siya na lang ang inaasahan kong tutulong sa akin, at mawawala na rin ang pangalan ng asawa ko rito sa mundo." Sinabi ng hari sa babae, "Umuwi ka na, ako na ang bahala. Mag-uutos akong huwag na nilang saktan ang anak mo." Sinabi ng babae, "Mahal na hari, kung kayo man po ay babatikusin dahil sa pagpanig niyo sa akin, ako po at ang aking pamilya ang mananagot at hindi kayo." Sumagot ang hari, "Kung may magbabante sa iyo, dalhin mo siya sa akin at titiyakin kung hindi ka na niya muling gagambalin." Sinabi ng babae, "Mahal na hari, sumumpa po kayo sa Panginoon na inyong Diyos, na hindi niyo papayagang may maghayganti pa sa anak ko para hindi na lumala ang pangyayari, at para hindi mapatay ang anak ko." Sumagot si Haring David, "Isinusumpa ko sa Panginoon na buhay, na hindi mapapahamak ang anak mo." Sinabi ng babae, "Mahal na hari, may isa pa po akong hihilingin sa inyo."
Sumagot ang hari, sige, sabihin mo. Sinabi ng babae, bakit hindi niyo po gawin sa mga mamamayan ng Diyos ang ipinangako niyong gagawin para sa akin? Kayo na ang humatol sa inyong sarili sa ginawa niyong desisyon, dahil sa hindi niyo pagpapabalik sa itinaboy niyong anak. Mamamatay tayong lahat, magiging gaya tayo ng tubig na natapon sa lupa at hindi na muling makukuha. Pero hindi lang po basta-basta kinukuha ng Diyos ang buhay ng tao, sinisikap niyang mapanumbalik ang mga taong napalayo sa Kanya. Mahal na hari, pumunta po ako rito para sabihin ang problema ko dahil natatakot ako sa mga kamag-anak ko. Nagpasya akong makipag-usap sa inyo dahil baka magawan niyo ng paraan ang kahilingan ko, na mailigtas niyo kami ng aking anak sa mga taong nagtatangkang kunin ang lupaing ibinigay sa amin ng Diyos. Ang desisyon niyo ang makapagbibigay sa akin ng kapayapaan dahil tulad kayo ng isang anghel ng Diyos, na nakakaalam kung ano ang masama at mabuti. Lagi sana kayong samahan ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi ng hari sa babae, may itatanong ako sa iyo at gusto kong sagutin mo ako ng totoo. Sumagot ang babae, sige po, mahal na hari. Nagtanong ang hari, si Job ba ang nagturo nito sa iyo? Sumagot ang babae, hindi ko po kayang magsinungaling sa inyo, mahal na hari. Si Job nga po ang nag-utos sa aking gawin ito at siya rin ang nagturo sa akin kung ano ang mga dapat kong sabihin. Ginawa po niya ito para magkaayos na po kayo ni Absalom. Pero matalino kayo, mahal na hari, gaya ng isang anghel ng Diyos, nalalaman niyo ang lahat ng nangyayari sa bansa natin. Kaya ipinatawag ng hari si Job at sinabi, sige, lumakad ka at dalhin mo pabalik dito ang binatang si Absalom. Nagpatira pa siya sa hari at sinabi, pagpalain sana kayo ng Panginoon. Mahal na hari, ngayon, nalalaman kong nalulugod kayo sa akin dahil tinupad niyo ang kahilingan ko. Pagkatapos, pumunta si Job sa Geshur at dinala si Absalom pabalik sa Jerusalem. Pero iniutos ng hari, doon siya pauwiin sa bahay niya. Ayaw ko siyang makita rito sa palasyo. Kaya umuwi si Absalom sa sarili niyang bahay at hindi na siya nagpakita sa hari. Wala nang hihigit pa sa kagwapuhan ni Absalom sa buong Israel kaya hinahangaan siya ng lahat. Wala siyang kapintasan mula ulo hanggang paa. Isang beses lang siya magpagupit bawat taon kapag nabibigatan na siya sa buhok niya. Kung titimbangin ang buhok niya, aabot ito ng 2 kilo, ayon sa timbangang ginagamit ng hari. Si Absalom ay may 3 anak na lalaki at isang napakagandang babaeng nagngangalang Tamar. Nanirahan si Absalom sa Jerusalem sa loob ng 2 taon na hindi nakikita ang hari. Isang araw, ipinatawag ni Absalom si Job para hilingin na makipag-usap ito sa hari para sa kanya. Pero hindi pumunta si Job kay Absalom. Kaya muling ipinatawag siya ni Absalom, pero hindi na naman siya pumunta. Sinabi ni Absalom sa mga lingkod niya, sunugin niyo ang bukid ni Job na taniman ng sebada. Katabi lang ito ng bukid ko. Kaya sinunog nila ang bukid ni Job. Pumunta si Job kay Absalom at sinabi, bakit sinunog ng mga lingkod mo ang bukid ko? Sumagot si Absalom, dahil hindi ka pumunta rito noong ipinatawag kita. Gusto ko sanang pumunta ka sa hari at tanungin siya kung bakit ipinakuha pa niya ako sa Geshur. Mas mabuti pang nagpaiwan na lang ako roon. Gusto kong makita ang hari, kung nagkasala ako, patayin niya ako. Kaya pumunta si Job sa hari, at ipinaabot dito ang mga sinabi ni Absalom. Pagkatapos, ipinatawag ng hari si Absalom, pagdating niya, yumukod ito sa hari bilang paggalang. At hinalikan siya ng hari. Ikalawang Samuel Kapitulo 15, naghimagsik si Absalom laban kay David. Pagkatapos, nagkaroon si Absalom ng karwahe at mga kabayo, at nakapagtipon siya ng 50 personal na tagapagbantay. Maaga siyang gumigising araw-araw at tumatayo sa gilid ng daan papunta sa pintuan ng lungsod. Kapag may dumarating na tao para idulog ang kaso niya sa hari, tinatanong siya ni Absalom kung taga saan, at sinasabi ng tao kung saang lahi siya ng Israel nagmula. Pagkatapos, sinasabi sa kanya ni Absalom, malaki ang pag-asa mong manalo sa iyong kaso, kaya lang, walang kinatawan ng hari para duminig ng kaso mo. Kung ako sana ang hukom, makakalapit sa akin ang bawat tao na mayroong reklamo o kaso, at titiyakin kung mabibigyan siya ng hustisya. At kung may lalapit na tao kay Absalom at yuyukod bilang paggalang, niyayakap niya ito at hinahalikan bilang pagbati. Ganito ang ginagawa ni Absalom sa lahat ng Israelitang pumupunta sa hari para idulog ang kaso nila.
Kaya nakuha niya ang tiwala ng mga Israelita. Pagkalipas ng 4 na taon, sinabi ni Absalom sa hari, "Payagan niyo po akong pumunta sa Hebron para tuparin ang ipinangako ko sa Panginoon. Noong naninirahan pa ako sa Geshur na sakop ng Aram, nangako ako sa Panginoon na kung pababaikan ulit ako ng Panginoon sa Jerusalem, sasamba ako sa kanya sa Hebron." Sinabi ng hari sa kanya, "Sige, magkaroon ka sana ng matiwasay na paglalakbay." Kaya pumunta si Absalom sa Hebron. Pero nang dumating si Absalom sa Hebron, lihim siyang nagsugo ng mga mensahero sa buong Israel para sabihin, "Kapag narinig niyo ang tunog ng trompeta, sumigaw kayo, si Absalom na ang hari ng Israel," at doon siya naghahari sa Hebron. Isinama ni Absalom ang 200 tao para pumunta sa Hebron. Subalit ang mga taong ito ay walang alam sa mga plano ni Absalom. Habang naghahandog si Absalom, ipinatawag niya si Ahitophel sa bayan ng Gilo. Taga-Gilo si Ahitophel at isa sa mga tagapayo ni David. Habang tumatagal, lalong dumarami ang mga tagasunod ni Absalom, kaya lumakas ng lumakas ang plano niyang pagrerebelde laban kay David. Tumakas si David. May isang mensaherong nagsabi kay David na ang mga Israelita ay nakipagsabuatan na kay Absalom. Sinabi ni David sa lahat ng kasama niyang opisyal sa Jerusalem, "Dali, kailangan nating makatakas agad. Baka sumalakay si Absalom at maabutan niya tayo at pagpapatayin tayong lahat pati na ang mga nakatira sa Jerusalem. Dalian niyo kung gusto ninyong makaligtas kay Absalom." Sinabi ng mga opisyal, "Mahal na hari, handa po kaming gawin ang anumang sabihin niyo sa amin." Kaya lumakad si David kasama ang buong sambahayan niya, pero iniwan niya ang 10 niyang asawang alipin para asikasuhin ang palasyo. Lumakad na si David at ang mga tauhan niya, at huminto sila sa tapat ng kahuli-hulihang bahay ng lungsod, at tinuanan ni David ang lahat ng tauhan niya, pati na ang lahat ng personal niyang tagapagbantay na mga kirteo at peleteo. Sumunod ang 600 tao na galing sa Gat at sumama kay David. Sinabi ni David kay Itay na pinuno ng mga taga-Gat, "Bakit kayo sama-sama sa amin? Bumalik kayo sa Jerusalem, sa bagong hari ninyo na si Absalom. Mga dayuhan lang kayo sa Israel na tumakas mula sa lugar ninyo. Kada rating lang ninyo dito, tapos ngayon sasama kayo sa amin na hindi nga namin alam kung saan kami pupunta. Bumalik na kayo kasama ng mga kababayan nyo, at ipakita sana sa inyo ng Panginoon ang pagmamahal niya at katapatan." Pero sumagot si Itay sa hari, "Sumusumpa po ako sa Panginoon na buhay at sa inyo, mahal na hari, sasama po kami sa inyo kahit saan kayo pumunta, kahit na kamatayan pa ang kahihinatnan namin." Sinabi ni David sa kanya, "Kung ganoon, sige, sumama kayo sa amin." Kaya lumakad si Itay at ang lahat ng tauhan niya, at ang pamilya niya. Humagulgol ang mga tao sa Jerusalem habang dumadaan ang mga tauhan ni David. Tumawid si David sa lambak ng Kidron kasama ang kanyang mga tauhan patungo sa disyerto. Nandoon ang mga paring sina Zadok at Abiathar, at ang mga Levita na buhat ang kahon ng kasunduan ng Diyos. Inilagay nila ang kahon ng kasunduan sa tabi ng daan at naghandog si Abiathar hanggang sa makaalis ang lahat ng tauhan ni David sa lungsod. Pagkatapos, sinabi ni David kay Zadok, "Ibalik ang kahon ng Diyos sa Jerusalem. Kung nalulugod sa akin ang Panginoon, pababalaikan niya ako sa Jerusalem at makikita ko itong muli at ang lugar na kinalalagyan nito. Pero kung hindi, handa ako kung anuman ang gusto niyang gawin sa akin." Sinabi pa ni David kay Zadok, "Matiwasay kayong bumalik ni Abiathar sa Jerusalem kasama ang anak mong si Ahimaas at ang anak ni Abiathar na si Jonathan, at magmanman kayo roon. Maghihintay ako sa tawiran ng ilog sa disyerto hanggang sa makatanggap ako ng balita galing sa inyo." Kaya ibinalik ni Zadok at Abiathar ang kahon ng Diyos sa Jerusalem, at nanatili sila roon. Umiiyak na umakyat si David sa bundok ng Olibo. Nakapaalang siya at tinakpan niya ang ulo niya bilang pagdadalamati. Nakatikip din ng ulo ang mga kasama niya at umiiyak habang umaakyat. May nagsabi kay David na si Ahitophel ay sumama na kay Absalom. Kaya nanalangin si David, "Panginoon, gawin po ninyong walang kabuluhan ang mga payo ni Ahitophel." Nang makarating sina David sa ibabaw ng bundok ng Olibo, kung saan sinasamba ang Diyos, sinalubong siya ni Hushay na Arkeo. Punit ang damit niya at may alikabok ang kanyang ulo bilang pagdadalamati. Sinabi ni David sa kanya, "Wala kang maitutulong kung sasama ka sa akin.
Pero kung babalik ka sa lungsod at sasabihin mo kay Absalom na pagsisilbihan mo siya gaya ng pagsisilbing ginawa mo sa akin, matutulungan mo pa ako sa pamamagitan ng pagsalungat sa bawat payong ibibigay ni Ahitophel. Naroon din sina Zadok at Abiathar na mga pari. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng maririnig mo sa palasyo ng hari. Pagkatapos, papuntahin mo sa akin ang mga anak nilang sina Ahimaas at Jonathan para ibalita sa akin ang mga narinig nila. Kaya bumalik sa Jerusalem si Hushai na kaibigan ni David. Nagkataon naman na papasok noon ng lungsod si Absalom.